Hindi laging aayon sa'yo ang pagkakataon. Minsan, pakiramdam mo, yung mga ayaw mo, yun ang mga nangyayari. Yun bang parang sinusubukan talaga kung hanggang saan ang pasensya mo. Pag ganon, huminto ka muna. Hinga ka ng malalim. Dahil sa mga ganitong pagkakataon din, may tsansa kang ipakita na matibay ka. Na hindi ka basta-basta bumibigay at sumusuko. Dahil alam mong pagkatapos ng pagsubok, yung hinihintay mo namang swerte ang kasunod. Importanteng balansehin yung buhay at trabaho. Minsan kasi nasosobrahan na tayo sa trabaho Nakakalimutan na natin kung paano mabuhay. Pagtanda naman natin, di naman natin sasabihin na sana dinalasan ko yung pag-overtime para mas malaki yung kita ko, di ba? Madalas ang maiisip natin sana mas marami tayong naging oras kasama yung mga kaibigan natin, yung pamilya natin. Kaya hinay-hinay lang. Mas importante ang buhay kaysa sa hanap buhay. May mga bagay na gusto nating sarilinin kasi sa tingin natin parang nakakahiya. Halimbawa yung mga pagkakamaling nagawa natin noon o kaya yung kalagayan ng buhay natin ngayon. Pero madalas akala lang naman natin yon. Madalas hindi naman talaga nakakahiya. Minsan nga dapat pa nating ipagmalaki na kahit gaano kahirap yung sitwasyon, nagagawa naman natin ng paraan. Kaya dapat huwag niyong ikahiya na kaya niyong magbago at marunong kayong dumiskarte at lumaban sa buhay. Palagi tayong dumadating dun sa panahon ng pagtaas, no? At saka palaging may nakakabit na kontra. Halimbawa, tumataas yung presyo ng bilihin pero mababa pa rin yung sweldo mo. Tumataas yung stress mo pero hindi naman nababawasan yung trabaho mo. Yung kolesterol mo tumataas din pero hindi naman bumababa yung timbang mo. Pero ganun yata talaga Kaya dapat karin natin maibalanse lahat sa buhay natin. Kung may bumabagsak, tulungan nating iangat. Kung may nahihirapan, bigyan natin ng ayuda. Kung may nalulungkot, bigyan naman natin ng saya. Sabi sa inyo, walang hindi magagawa pag ginawa ng sama-sama. Alam nyo ba kung ano ang masama? Ang masama yung nag-iisip ka ng masama. Especially sa mga taong may kasalanan sa'yo. Remember, life is not black and white. Kahit gaano sila kasama, it's unfair na pag-isipan sila ng masama. Dahil yung good deeds, hindi naman exclusive sa mabait lang. And that, you have to remember, my friend. Napansin nyo ba habang lumilipas ang panahon, parami ng parami ang mga pagbabago. Nagbago ng itsura ng mga tao, pananamit, pati salita natin nagbago na rin. Ang hindi lang nagbago ay ang kakayahan natin na intindihin at tanggapin ang mga nararanasan nating mga pagbabago. Importante yon. At yun ang hindi dapat at hindi pwedeng mawala. Para magkakaiba man tayo ng paniniwala, marunong pa rin tayong umunawa at hindi tayo mawalan ng tiwala. Huwag kang matakot na gawin ang gusto mo dahil nag-aalala ka sa sasabihin ng iba. Madalas kahit maganda na yung ginawa mo, may sinasabi pa rin sila. Wala tayong karapatang manghusga. Yang panghuhusga, yan ang bumubulag sa atin na makita ang ganda ng mga bagay at mga tao sa paligid natin. Tuwing hinuhusgan mo ang isang tao, hindi mo naman talaga siya nakikilala. Pero ikaw ang nagpapakilala sa kanya. Masarap sa pakiramdam yung nagbibigay. Syempre, masarap din yung nakakatanggap. Pero paano kung hindi mo gusto yung natanggap mo? O kaya hindi rin nagustuhan yung binigay mo? Huwag na tayong magtaka o magulat kung mangyari yon. Kasi hindi naman lahat ng gusto natin, nakukuha natin At hindi rin lahat ng nakukuha natin, gusto natin. Pero kahit alin doon ng sitwasyon, magpasalamat pa rin tayo na nakakatanggap tayo. At lalo na kung kaya nating magbigay. Kasi lahat naman ng ibibigay mo, babalik din sa'yo, sa ayaw mo at sa gusto. Bawat storya may simula, may gitna at may dulo. Hindi natin nalalaman ang talagang nangyari kung hindi pa natin napapanood, nababasa o naririnig ng buo. Kaya wag muna nating ipasa sa iba. Hindi maganda yung nag-iimbento ng ikikwento. At wag ding bida-bida. Sa pagbibida, para iwas gulo at respeto na rin sa ibang tao. Bawal judgmental, di ba sabi nga sa Itbulaga? Pero totoo yon kasi pag mag-judge ka ng ibang tao, hindi naman yung pagkatao ng iba ang makikita nila.
Kapag judgmental ka, yung mismong pagkatao mo ang makikilala nila. Take it from me. Super awkward. Promise. Nakakalungkot talaga pag may tao, bagay o pagkakataon na ang tagal mong inasahan at hinintay pero hindi pala para sa'yo. Pwede kang maging malungkot, sumama ang loob o magmukmuk ka kung gusto mo. Pero hindi dapat patagalin. Sabi nga, move on din pag may time. Dahil lahat may dahilan. At may mas marami pang magagandang pangyayaring pwede mong asahan. Ang lahat tayo nakaranas na nung ganong pakiramdam yung parang nangyari na to. Hindi naman natin maiiwasan kasi araw-araw paulit-ulit lang yung ginagawa natin Gigising, kakain, magtatrabaho, uuwi, matutulog, tapos kinabukasan, ganun naman. Naiiba lang pag may maganda o hindi magandang nangyari sa'yo. At yun yung madalas na tatandaan natin. Pero kahit hindi maganda, okay lang. Sabi nga hindi maling magkamali. Pero maling ulitin yung mga bagay na alam na nating mali. Isa sa mga bagay na ayaw nating mawala, iyong tiwala. Sabi sa'yo, mawala ng lahat, wag lang yan. Ang hirap pa niyan, ang tagal bago mo makuhang tiwala ng mga tao. Pero isang mali mo lang, wala na agad lahat yan. Yung tiwala kasi, hindi yan kagaya ng load sa cellphone, na pag naubos, pwede kang magpa-reload. Pag nawala ang tiwala, ang hirap ng ibalik. At kung maibalik mo man, iba na. Hindi na kagaya nung dati. Paminsan-minsan may mga bagay tayong nakakalimutan. Pwedeng dahil sa sobra nating kabisihan o kaya talagang lumilipad lang ang utak natin kung saan-saan. Pero, normal lang naman yung may mga nakakalimutan tayo, paminsan-minsan. Normal din naman yung nagkakamali tayo, paminsan-minsan. Pero, yung paulit-ulit na, baka sinasadya na. Kung may makakalimutan man tayo, sana yung mga bagay na nakakasama. At yung mga bagay na magaganda, yun sana ang sinasadya. Sa hirap ng buhay ngayon, mas madalas nating naiisip yung mga problemang dumarating. Kaya mas madalas din na hindi natin nakikita na yung problema ay daan para makahanap tayo ng solusyon na mas makapagpapaganda pa sa buhay natin. Kaya sa susunod na may problemang dumating, imbis na pumangit ang tingin natin sa buhay, mas maganda kung iisipin natin kung ano pa ba ang pwede nating baguhin para mas gumanda rin ang buhay natin.